natin? Ayan o, kung hindi mo tititigan, talagang di mo maano kung anong pangalan niyan, no? Katulad nito. Kayo talaga. Kahit kami, nahirapan, ang mangyayari po nito, Ano mangyayari niyan? pag hindi nakita nung botante yung pangalan nila, kukulitin kami sa loob. Tapos may mga portion pa na parang burado. O yun na nga kaya, Parang dikit-dikit yung pangalan, kakadikit-dikit yung letra. yun, o katulad nito. Ayan, Oh, hindi ko mabasa. hindi ko alam kung Pinato o Renato, Renato yan. Oh, yan. So, Oh. naku, yan ho. Medyo mga, so pagka ganyan, baka makaka-delay yan, ano, doon sa proseso ng pagboto. Yun na nga eh. Nako, mamaya ho, aalamin ho natin, siguro mas maganda din na ipaalam ho natin sa COMELEC yung ganitong mga concern ng mga teacher po dito sa Commonwealth Elementary School. Dahil ako, halimbawa, dito po sa nakikita kong voters list, talagang medyo masyado hong maliit. May mga nagdidikit-dikit na letra. So parang naiiba yung pangalan ng mga nakasulat ho dito. So alamin ho natin kung ano ang magiging tugon ng COMELEC dito sa mga sinasabing problema ng mga guro dito sa Commonwealth Elementary School. Balik muna sa iyo, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez, nagulat live mula sa Quezon City. Samantala, inaayos na rin ng mga guro sa Makati ang mga gagamiting election paraphernalia doon. At may live report si Dano Tingkungko. Dano? Yes, Connie, puspusan pa rin ang paghahanda ng mga miyembro ng Board of Election Tellers dito sa Barangay San Antonio, Makati para sa pagsisimula ng barangay at SK elections ngayong araw. Kahit madilim pa at wala pang alas 7 ng umaga, sisimula ng botohan. Nasa San Antonio Sports Complex na ang ilang mga miyembro ng Board of Election Tellers at ilang kinatawan ng PPCRB, maging ang ilang mga poll watcher. Kailangan daw kasi may opisyal na tatanggap sa delivery ng mga gagamitin sa eleksyon. Mag-aalas 5 naman ng umaga, dumating ang mga ballot box at balota sa San Antonio Sports Complex at dito sa San Antonio High School, 2 sa 3 polling place dito sa Barangay San Antonio. At kung nitong presidential elections ay mga high-tech na PCOS machine ang dineliver, mistulang trip to memory lane naman ang pagdating ng mga ballot box at mga balotang ginagamit sa mano-manong botohan. Nakahanda na rin ang mga upuan at desk para hindi na jahe pag nagsipagdagsa na mga botante mula alas 6 ngayong umaga. Pero pansamantalang naantala ang pagsiset-up na sana ng mga guro ng mga ballot box at ibang election paraphernalia dito sa San Antonio High School dahil kahit kumpleto na raw ang gamit, hindi pa raw dumarating ang appointment nila mula sa COMELEC, Makati para maging legal ang pagsiset-up ng mga gamit. Connie, ayon sa ilang mga BI na nakausap natin, inihanda na raw nila mga sarili nilang para sa araw na ito, lalo't kinukonsidera nilang vote-rich ang Barangay San Antonio na may hanggang 8,000 botante. Dito rin sa San Antonio High School, nakatakdang bumoto si Vice President Jejo Marbinay at anak niyang si Makati Mayor Junjun. At yan ang ating aantabayanan kasabay ng pagdagsa ng mga botante maya-maya lamang. Yan muna latest mula rito sa Makati. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nag-uulat ng live mula naman sa Makati. Baka Board of Election Tellers sa Bacoor, Cavite, hinintay pa mula kagabi ang mga election paraphernalia na gagamitin sa botohan ngayong araw. At may live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, maaga nga ang naging paghahanda ng mga guro natin dito sa Talaba, sa may Bacoor, Cavite para sa gaganaping SK at barangay elections ngayong araw. Alas 4 pa lang na madaling araw, nagsimula ng magdatingan ng teachers na tatayong Board of Canvassers at Board of Election Tellers. Ang iba naman dito na natulog para siguradong di mahuli sa pagbubukas ng botohan mamayang alas 7. Pero hanggang sa mga oras na ito, Igan, ay COMELEC guidelines at voters list pa lang ang kanilang mga hawak. Di raw kasi dumating kagabi ang hinihintay nilang election paraphernalias. Narito ang kanilang pahayag. Yun po ang advice kasi sa amin, kailangan early kami pumunta. Kahapon, binigyan kami ng instruction na maghintay. So nung paghihintay namin wala pang dumating, so sinabi kami ng principal na umuwi na muna, matulog ng maaga para makapunta dito ng maaga. Kasi ang sabi niya siguro mga bandang alas 2 ng madaling araw darating. So naghintay naman kami ng text, walang dumating. So nag-decide din kami pumunta dito talaga ng maaga para makuha namin yung paraphernalias at maayos naman sa mga classroom. Igan, ayon sa mga teachers na ating nakausap, malamang nahintayin na lang nila ang i-deliver ang mga election paraphernalias dito sa eskwelahan, imbis na pick upin ito sa munisipyo. Samantala, Igan, sa mga oras na ito ay nagsisimula na rin magdatingan ng mga botante, maging ang mga poll watchers ng mga kandidato dito sa eskwelahan. Yan ang latest mula rito sa Bacoor, Cavite. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Bacoor, Cavite. Samantala, mahigit 100,000 pulis nakakalat na sa buong bansa para sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw. Bawat barangay sa Pilipinas magkakaroon po ng tig-2 pulis na magbabantay sa Police Assistance Desk.
Dinagdagan naman ang deployment ng mga pulis sa may 3,000 barangay na idineklarang election hotspot. Nitong Sabado pa lamang, inilagay na ni PNP Chief Police Director General Raul Bacalso sa full alert ang buong pambansang pulisya. Tiwala naman ng hepe ng PNP na magiging maayos at mapayapa ang barangay at SK elections ngayong taon. Kaugnay ng ilalatag na seguridad dito sa Metro Manila, makakausap po natin live sa studio si NCRPO Director Police Chief Superintendent Nicanor Bartolome. Chief Superintendent Bartolome, good morning. Magandang umaga po, Igan. Yung paghahanda po ng PNP sa Metro Manila, kamusta na po? Lalo na ngayong may barangay at SK election tayo. Kagabi pa, Igan, ay may mga pulis na tayong na-deploy. Kaninang madaling araw, 3 o'clock, nag-aalisan na rin ang mga ibang augmentation natin sa kanilang mga himpilan. At handang-handa na po tayo. Nakapwesto na po lahat yung ating mga kapulisan. So, bawat presinto, meron pong nakatalagang parang police assistance desk tayo, Superintendent? Yes, ito ay maliban doon sa mga naka-detail na mga personnel natin for security purposes. Opo. Kamusta na yung mga nahulihan natin ng alcohol o kaya mga patalim o mga mapaminsalang gamit? Umabot na sa 105 yung mga naaresto tungkol sa gun ban. Ang mga baril na nakuha rito ay umaabot na sa 50. Meron din dito kasi mga replika ng mga long firearms at mga short firearms at may mga explosives din tayo nakuha. Meron din tayo nakuha pala kagabi doon sa ating liquor ban. 205 na yung mga naaresto dito sa Metro Manila. Liquor. Talagang mahilig Okay, doon po naman sa mga election-related violent incident sa Metro Manila, meron na po ba, Superintendent? So far, for the past few days, ay wala pa naman, Igan, except yung sa May Malabon na nai-report na natin nung mga nakaraang araw. Okay. Aside from that, ay wala na po tayong nai-record at we hope na until we have completed the elections today, ay wala po namang masamang mangyayari. Mensahe po sa mga botante, pati sa mga kandidato. Go ahead po. Well, konting lamig lamang po ng ulo. May raraos po naman natin itong election ito today. Siyempre, may mga siksikan dyan. But you can ask for assistance dun sa mga nakatalaga natin, sa mga assistance desks. Okay, maraming salamat, NCRPO Director, Police Chief Superintendent Nicanor Bartolome. Alamin po natin ang magiging lagay naman ng panahon ngayong maghapon at para sa latest weather bulletin, makakausap po natin ng live mula naman sa Pag-asa ang weather forecaster na si Chris Perez. Good morning sa iyo, Chris. Magandang umaga rin, Connie. Sa ngayon ay patuloy nga po tayo nagmo-monitor kay tropical storm na si Catherine, bagamat malayo pa ito sa kalupaan ng ating bansa. At kanina nga alas 4 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 810 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Taglay ni Catherine yung pinakamalakas na hangin na umabot hanggang 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ng hangin ay abot hanggang 80 kilometro bawat oras. Inaasahan natin kikilos sa direksyong Pahilaga-Hilagang Kanluran sa bilis naman na 13 kilometro bawat oras ang bagyong si Catherine sa susunod na 24 na oras. Kung mapapansin po natin, ang bagyong si Catherine ay nandito pa sa karagatan ng Philippine Sea at hindi pa ganap na tumatama sa anumang bahagi ng ating bansa. So balit itong mga kaulapan dito sa bandang Central and Southern Luzon as well as sa buong Kabisayaan, inaasahan po natin na magdudulot ng madalas na maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dito po sa mga nabanggit nating lugar. Chris, paalala lamang kasi nabanggit natin last week na hindi magla-landfall itong si Bagyong Catherine. So pareho pa rin ba? Opo, yun pa rin po inaasahan nating senaryo na within the next 24 as well as within the next 48 at saka 72 hours ay hindi po inaasang tatama ang bagyong si Catherine sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, hindi din po natin dapat ipagwalang bahala itong nabanggit na sama ng panahon dahil posible namang makaapekto ito dito sa mga karagatan na adjacent dito sa eastern side ng Luzon at Visayas. Kaya dito po sa mga kababayan natin pumapalaot dito, asahan po natin na magiging katamtaman hanggang sa malo ng mga karagatan, maging maingat po sa pagpalaot. At yung nabanggit nga po nating senaryo, within the next 24 hours, inaasahan po natin na ang bagyong si Catherine ay nasa layong 670 kilometro silangan ng dulong Hilagang Luzon. At makikita po natin na within the next
48 as well as 72 hours, ay patuloy nakikilos si Katring dito nga palayo ng ating bansa. So, Pero- yan pa rin po yung nananatiling Yes. forecast scenario natin. Oo. Pero Chris, gusto lang din namin malaman, syempre ngayon ay eleksyon. Alam mo na maraming mga lalabas sa kanilang mga tahanan. Ano ba magiging lagay ng panahon natin sa inyong pagtataya? So far dito sa Metro Manila, saan pa rin po natin na bagamat posibleng sumilip ang haring araw ay magiging madalas na maulap pa rin po at posible pa rin pong makaranas tayo ng mga pag-ulan o pagkulog at pagkidlat. So yun pa rin po yung pagpapayo natin na just in case is magdala pa rin po ng payong or anything na pananggalang sa ulan dahil kung hindi man po umulan is yung payong is pwede rin po natin pananggalang sa init ng araw. Alright, maraming salamat Mr. Chris Perez ng Pag-asa. Operasyon ng DepEd Election Task Force para po sa barangay at SK elections nagsimula na. Lain ng task force at tulungan at tiyakin ang kaligtasan ng mga gurong tatayo bilang Board of Election Tellers o BET. Bawat rehiyon may kanya-kanya opisina na maaaring lapitan po ng mga guro. Tatagal hanggang bukas ang operasyon ng DepEd Election Task Force. Kaugnay balita ngayon mga kasablan si DepEd Undersecretary Alberto Muyot, pinuno po ng DepEd Election Task Force. Yusek Muyot, good morning. Good morning, Igan, at sa ating mga viewers. Ano yung mga natatanggap na tanong na at reklamo ng inyong Action Center dyan po sa DepEd Election Task Force? Well, mostly, Igan, ito yung tungkol sa mga delayed delivery ng election paraphernalia. As of this morning, meron pa rin tumatawag ng mga teachers na hindi pa rin daw nila natatanggap ang kanilang election paraphernalia. At pag ganun po, anong tulong maibibigay po ng board? Well, in this case, meron actually silang meron ng resolution ng COMELEC kung saan pwede nilang i-delay ang hours of election. At kung hindi talaga nila matanggap ngayon, ay mapipilitan sila na bukas nang i-conduct yung yung botohan. Handa ba sila gayong katatapos lang ng ating national election, Yusek? Handa naman yung ating mga guro. At yun na nga, andun na sila sa kanilang mga assignments. Okay, ready na. Yung mga iba siguro yung magsisimula na in a few minutes. May lugar ba na medyo mataas yung banta sa kanila pong seguridad? Well, in some areas in Mindanao, Igan, in fact, last week na-discuss na namin ito sa PNP, kung saan hindi pwedeng mag-serve yung mga teachers as Board of Election Tellers, mga pulis na mismo ang magiging members ng Board of Election Tellers. Ayun, okay. Yusek, maraming salamat. Ingat po. Yes, Igan. DepEd Undersecretary Alberto Muyot, pinuno po ng DepEd Election Task Force. Ang latest update sa iba pang bahagi ng Metro Manila ukol sa barangay at SK elections. Mga hayop sa isang zoo sa Amerika, binigyan ng maagang Halloween treat. Magpahuli, tutok lang sa unang balita. Umaari ka ng Ganda Point sa umaga kasama ng unang hirit at KBQ Soba